Si Korah na anak ni Izhar, na anak ni Kohat, na anak ni Levi, kasama sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab, at si On na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay kumuha ng mga tao. Sila'y tumindig sa harap ni Moises, na kasama ng ilang mga anak ni Israel. Sila'y 250 pinuno ng mga lalaking kilala at pinili mula sa kapulungan. Sila nagtipon laban kina Moises at Aaron at sinabi nila sa kanila, Sumusobra na kayo. Ang buong kapulungan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit na ninyo itinataas ang inyong sarili sa kapulungan ng Panginoon? Nang marinig ito ni Moises, siya ay nagpatira pa. At sinabi niya kay Korah at sa kanyang buong pangkat, Sa kinaumagahan ay ipapakita ng Panginoon kung sino ang kanya, at kung sino ang banal, at kung sino ang palalapitin niya sa kanya. Sa makatuwid, ang piliin niya ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Gawin niyo ito, kumuha kayo ng mga suban, si Korah at ang kanyang buong pangkat. Lagyan niyo ng apoy at patuman niyo ng insenso bukas sa harap ng Panginoon, at ang taong piliin ng Panginoon ay siyang banal. Lumalabis na kayo, kayong mga anak ni Levi. At sinabi ni Moises kay Korah, Pakinggan niyo ngayon, kayong mga anak ni Levi. Minamaliit pa ba ninyo na kayo'y ibinukod ng Diyos ng Israel sa sambayanan ng Israel upang ilapit niya kayo sa Kanya, upang gawin niyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, at upang kayo tumayo sa harap ng kapulungan ng mga siwa sa kanila. At inilapit Kanya at ang lahat ng iyong mga kapatid na mga anak ni Levi, at inyong hinahanad pang pagkapari. Kaya't ikaw at ang iyong buong pangkat ay nagtitipon laban sa Panginoon. Sino si Aaron na nagrereklamo kayo laban sa kanya? At ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab, ngunit kanilang sinabi, Hindi kami pupunta. Maliit na bagay pa ba na kami ay iyong pinaalis sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot, upang kami ay patayin sa ilang at gawin mo pa ang iyong sarili na aming pinuno. Dito'y hindi mo kami tinala sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot, ni binigyan mo kami ng manang bukit at mga ubasan. Dudukitin mo pa pati ang mga mata ng mga taong ito. Hindi kami pupunta. At si Moises ay galit na galit at sinabi sa Panginoon, Huwag mong igalang ang kanilang handog. Hindi ako kumuha ng isang asno sa kanila, ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. At sinabi ni Moises kay Korah, Humarap ka bukas at ang iyong buong pangkat sa Panginoon, ikaw, sila, at si Aaron. Kumuha ang bawat isa ng kanyang suban, at lagyan niyo ng insenso, at dalhin niyo sa harap ng Panginoon, na bawat isa ay magdala ng kanyang suban, na 250 suban. Ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo ay may kanyang suban. Kaya't kinuha ng bawat isa ang kanyang suban, at kanilang nilagyan ng apoy at kanilang pinatungan ng insenso, at sila'y tumayo sa pintuan ng toldang tipanan na kasama nina Moises at Aaron. At tinipon ni Korah ang buong kapulungan laban sa kanila sa pintuan ng toldang tipanan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa buong kapulungan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Humiwalay kayo sa kapulungang ito upang malipul ko sila sa isang iglap. Sila'y nagpatira pa, at nagsabi, O Diyos, na Diyos ng mga espiritu ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapulungan? Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Sabihin mo sa kapulungan, lumayo kayo sa palibot ng tirahan ni Korah, Datan at Abiram. At si Moises ay tumayo at pumaroon kina Datan at Abiram, at ang matatanda sa Israel ay sumunod sa kanya. Sinabi ni Moises sa kapulungan, Lumayo kayo, isinasamo ko sa inyo, sa mga tolda ng mas asamang taong ito, at huwag niyong hawakan ng anumang bagay na kanila, baka kayo'y mamatay kasama ng lahat nilang kasalanan. Kaya't lumayo sila sa tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay lumabas at tumayo sa pintuan ng kanilang mga tolda kasama ng kanilang mga asawa, mga anak at mga bata. At sinabi ni Moises, Dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o dumating sa kanila ang likas na kapalaran ng lahat ng tao, hindi na ako sinugo ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, at ibuka ng lupa ang kanyang bibig at sila'y lamunin, kasama ng lahat ng nawukol sa kanila, at sila'y buhay na ibaba sa Sheol, inyo nang ang malalaman na hinamak ng mga taong ito ang Panginoon. Nangyari nga, pagkatapos na masabi niya ang lahat ng salitang ito, ang lupa na nasa ilalim nila ay nahati. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila, at ang kanilang mga sambahayan, at ang lahat ng lalaki na kabilang kay Korah, at lahat ng kanilang ari-arian.
Anupat sila at lahat ng kabilang sa kanila ay buhay na bumaba sa Sheol at sila'y pinagsarhan ng lupa at sila'y nalipol mula sa sambayanan. Ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa sigawan nila sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo ay lamunin ng lupa. May apoy na lumabas mula sa Panginoon at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng insenso. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Sabihin mo kay Eleazar na anak ng paring si Aaron na kanyang kunin ang mga suban mula sa sunob at magkalat ng apoy doon sapagkat mga banal iyon. Pati ang mga suban ng mga makasalanang ito laban sa kanilang sariling buhay at gawin mo ang mga ito na mga pinipit na pantakip sa dambana sapagkat kanilang inihandog sa harap ng Panginoon kaya't banal ang mga ito. Sa gayon, magiging isang tanda ito sa mga anak ni Israel. Kaya't kinuha ng paring si Eleazar ang mga tansong suban na inihandog ng mga nasunog at kanilang pinipit bilang pantakip sa dambana. Upang maging alaala sa mga anak ni Israel, upang sinumang ibang tao na hindi pari, na hindi mga anak ni Aaron ay huwag lumapit upang magsunog ng insenso sa harap ng Panginoon at nang huwag maging tulad ni Kora at ng kanyang mga kasama. Gaya ng sinabi ng Panginoon kay Eleazar sa pamamagitan ni Moises. Subalit kinabukasan ay nagreklamo ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel kina Moises at Aaron na sinasabi, pinatayin niyo ang bayan ng Panginoon. At nang magtipon ang kapulungan laban kina Moises at Aaron, sila'y tumingin sa dako ng toldang tipanan, at nakita nilang tinakpan iyon ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At sina Moises at Aaron ay pumunta sa harapan ng toldang tipanan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Lumayo kayo sa gitna ng kapulungan ito upang aking lipulin sila sa isang iglap. At sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron, Kunin mo ang iyong suban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungo ng insenso at dalhin mo agad sa kapulungan at tubusin mo sila sapagkat ang pot ay lumabas mula sa Panginoon, ang salot ay nagpapasimula na. Kinuha iyon ni Aaron gaya ng sinabi ni Moises, at siya ay tumakbo sa gitna ng kapulungan na doon ang salot ay nagpasimula na sa gitna ng bayan at siya ay naglagay ng insenso at tinubos para sa bayan. Siya ay tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay at ang salot ay tumigil. Ang namatay sa salot ay 14,700 bukod pa sa mga namatay dahil sa nangyari kay Kora. Nang ang salot ay tumigil, si Aaron ay bumalik kay Moises sa pintuan ng toldang tipanan.